This month of March, we've started ang ato series entitled Mga Linya ng Buhay. The words we say, the truth God speaks. Sometimes nahimo na kining mga common phrases nato. Sometimes default nato nakuha na gid tay laing masulti mauna lang gid ni defense mechanism na pud siguro. No, sometimes do wala may problema ni ana. Pero nahimo na nato na naanda nato kini. But at the same time, naapoy gusto ipaabot ang Ginoo kanato sa kanang mga simple lang na mga phrases nato ang ginasulti, naapoy gusto ipakita ang Ginoo kanato. Last Sunday, Pastor Tan started our sermon series entitled Tao Lang Ako. Pero ngunit tinawag ng Diyos. Sometimes as we ponder God's word last Sunday, nahimo nato siya na murag concluding part na lang nato, pag di gani mo pabor ka nato, or nasipya ang atong gihimo, tao ramanggog ko, kabaw gani na upat ang tiil, dagma pa. No? Kita ba naman na duwara? No? Sometimes na imong default, though there's no problem with that, but sometimes nahimo na lang nato na pang depensa na lang sa atuang kaugalingon. But the word of the Lord encourages us, yes, we are only human, naa kitay mga limitations, naa kitay mga kahuyang sa kinabuhi, pero gitawag man ta si Ginoo, gipakamatarong na kita sa Dios, we have been justified with God, no? Gitagaan na taniyag kalinaw, and the Holy Spirit nagpuyo na kanato. Muna the moment na kita padayon sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, tungod kini sa grasya o paggiya sa balang espiritu sa matag usa kanato. Tao lang kita, yes, pero naa ang pag-uban sa Ginoo kanato, pinaagi sa balang espiritu o kita puno sa grasya. This Sunday, this day, atong paghisgutan, bago na pod na lesson, usual common phrase kanato, wala na akong magagawa. Wa na ko'y mahimo. Mauna gid ni. Mauna gid na. No? Wa na gyud ko'y mahimo niini. If you have your Bibles with you, kindly open it in the book of Romans, no, kung inyong tanawon, tibuok na to na series karon nga bulan sa March, nalang kita sa book of Romans, no, hinahinayon nato na, though medyo lalum siya theologically, but we'll ask God to enlighten us, mamuhat ka nato na atong mahinay-hinay ug usap ang pulong sa Ginoo. Again, Romans chapter 4, verses 16 to 25. No? Romans chapter 4, verses 16 to 25. Kung nakita na ninyo, whether sa inyong mga physical Bible or sa inyong mga app sa cellphone, manindog ta as we read God's Word. Kung sa man inyong mga version, magsunod lang ta. I'll be reading in English Standard Version. The Word of the Lord says, "That is why it depends on faith, in order that the promise may rest on grace and be guaranteed to all His offspring, not only to the adherent of the law, but also to the one who shares the faith of Abraham, who is the father of us all. As it is written, I have made you the father of many nations, in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. In hope we believe against hope, that he should become the father of many nations, as he had been told, so shall your offspring be." Verse 19, "He did not weaken in faith when he considered his own body, which was as good as dead, since he was about 100 years old. And when he considered the barrenness of Sarah's womb, no unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith, and he gave glory to God." Verse 21, "Fully convinced that God was able to do what he had promised. That is why his faith was counted to him as righteousness. But the words it was counted to him were not written for his sake alone, but for ours also. It will be counted to us who believe in him, who raised from the dead Jesus our Lord." Last verse 25, "Who was delivered up for our trespasses and raised for our justification." Let's pray. Lord, we thank you for a great privilege na kami usab Ginoo makasimba
dira kanimo, at the same time, O Lord, makapamalandong sa imong mga pulong. O Lord, padayon ka na makig-istorya ka namo, pinaagi sa mga yung balaang espiritu, ang mga pulong na amo ang pag-astadihan karon, magatabang ka namo, magatudlo ka namo, magabadlong ka namo, O Lord, maga-equip ka namo, samtang nagakinabuhi pa kami diri sa kalibutan. Bless, O Lord, even your servant na ang imong mga pulong mo'y maangko namo karon. And we rebuke the working of the enemy, ang distractions in the name of Jesus. Wala gyud lugar ang kaaway sa amuang pamalandong sa imong pulong. We entrust each one to you. In Christ's name we pray. Amen and amen. When was the last time na imong na sulti kini na phrase? Wala na akong magagawa or wala na gyud ko'y mahimo. Maybe this week, last month, or dugay na panahon. I remember for us, no, as a family, maybe just 2 weeks ago, no, especially sa udsay nahitabo ka namo na nakasulti na ikaw, Lord, wa na gyud mi mahimo, no? Kimauman ang imong gihatag, no? I know na naay moment sa tuang kinabuhi na kung asa ang atong pagtuo, grabe ka strong, no? Ligon kay ta sa tuang pagtuo. But there are also moments in our lives that we just mohangad ba siguro ta, no, sa langit, or modoko na lang kita kay tungod na wad-an na tag paglaom, ug musulti tag wa na gyud ko'y mahimo. Wala na akong magagawa. Friends, we say it when we have exhausted every option. But pasabot nahimo nanimo ni kanina option, wa man gyapoy resulta, wa na gyud ko'y mahimo ani. Sometimes we prayed, dugay na kaya nimong pag-ampo, pero hantod karon wa man gyapon gitubad sa Ginoo. Way lang gyud kag wa na gyud ko'y mahimo niini. Sometimes we tried to fix broken relationships or unsa man na mga butang, pero wa man gihapon nagbago, maura man gihapon musultin lang gyud tag wa na gyud ko'y mahimo niini. Sometimes we say wala na akong magagawa kung ma-reach na nato ang atoang emotional limit, financial limit, and even our spiritual limit. Musulti tag nibutog yun, no? Perti na niyang kanang kumkum mahantod na wa na gyud no naagwanta ni buto na gyud. Yes, though it is valid na atong masinati kini na mga butang na wa na gyud kitay feeling nato, wa na gyud kitay mahimo. But there are also instances in the Bible na kung asa wala man directly gisulti kini na phrase, pero kung imong estudyuhan kini na mga stories sa Biblia, kung naa kita ang karakter ato brag musulti tagwa na pud tay mahimo atong sitwasyon. Una, katong ang the widow's empty jar, no, ang balo, no, na kung asawa na sila'y kaunon, no, ang sila'y nabilin sa iya in 1 Kings chapter 17 verse 16, handful of flour and a little oil. Tapos namunit na lang siya sticks, nakitaan siya ni Elijah. Unsay giingon ni Elijah, unsay command ni Elijah sa iyaha, pakan asa ako, no? Pakan asa ako. Wala iyang command, unaha kong pakaon. Then, kung ikaw naa sa situation sa katong nga widow, last na gani ni, no? Wa na gyud ko'y mahimo, mao na gyud ni. Pero unsay nahitabo kanila, tong gi-obey niya ang instruction ni Elijah, gi-multiply sa Ginoo ang ilahang supply, o dili lang na unta last meal na to nila, pero pila pa sila kaadlaw na kaon. Secondly, the blind man and the pool of Siloam. Unsa man ang story niini? Blind man, buta siya, hagikan pa sa iyahang pagkabata. Ang mga disciples nangutana, Lord, ingnan na si Jesus, kitsa may salaan ni Lord, kining buta o ang ginikanan sa kaning nabuta, sukad pa pagkabata. No, unsay gihimo ni Jesus, iyang gipahiran, no, ang mata, o giingnan niya hugasi ang imuhang mata, imuhang nawong didto sa pool of Siloam. Kung ikaw ang blind man, siyempre gikan pa ka, no? Pagkabata na di gyud ka kita. Kagwa na gyud kay mahimo ni ana kay mauna gyud ang imuhang kapalaran, pero naay nahitabo na kaayuhan na iyang naangkon tung unsa na pod gi-obey niya ang gisulti ni Jesus na go there and wash your face in the pool of Siloam. Lastly, empty tomb. Humanalan sang si Jesus, gilubong siya,
no? Unsay nahitabo, giroll ang dako na bato, unsay gihimo sa mga babayi. The next day, nangandam na sila spices. Kita ninyo ang ilahang nawala na ilahang pagtuo. Kaya nga naman, namatay na gud si Jesus. Though at the first place, giingnan sila ni Jesus, mamatay ko, but on the third day, I will rise again. Mabanhaw ko. Pero para kanila kay gilubong naman, nakita nila na gilubong si Jesus, napagyoy dakong bato, nagitabon dito, wala na. Wala na may mahimo, anak. Mao na may situation. Pero pag abot nila dito, dala ang mga spices, nakita nila na abri na ang tomb. O giingnan sila sa anghel dito na wala na diri si Jesus. He has risen. My brothers and sisters in the Lord, yes, it is easy for us to say, wa nagyug ko'y mahimo. O dili ka na, musulti kita na mali, no? Kay nahimo pod nato ka na in a positive aspect, na ginasulti pod nato na ang atong pag-surrender dira sa Ginoo. Kung naa kita'y pagtug, pagsalig dira sa Dios, musulti kita, Lord, wa na ko'y mahimo. And then we will be amazed kung unsa po'y himuon sa Dios. Kung ingnan ta sa Ginoo, musulti siya sa katuan, now watch what I can do for you. Mo nang nahitabo in this series of stories. Feeling surrender na, pero gipakita sa Dios ang iyang pagkagamahanan. That is exactly what happened in Romans chapter 4, 16 to 25. Kung atong tan-awon in Romans chapter 4, 16 to 25, kaning Book of Romans, gisulat kini ni Apostol Pablo para sa mga magtutuo sa Roma. Ang iyang purpose, very clear. Simple lang. Para iyang i-explain ang gospel, ang maayong balita, kung paunsa nakita na makasasala, na himong matarong atubangan sa Dios. How will be made right with God? Monang, if you read chapter 1 to chapter 3 of the book of Romans, makita nato dira ang mga kamatuoran. Gitawag nato ni na hard truth. No? Mo ni mga kamatuoran, pero sometimes lisod kaayo nato. Dawaton unsa man kini? Tananta, nakasala. We all have sinned. Unsa pa? Walay bisan kinsa kanato na makaluwas sa tuang kaugalingon. No one can save themselves. And lastly, a human effort cannot produce righteousness. Kung imong basahon ng chapter 1 up to chapter 3, dira na nagtuyok na mga kamatuoran. And now, we go to chapter 4. Para masabtan kinitanan, unsay gihimo ni Apostol Pablo, he presents a living illustration. Pinaagi sa kinabuhi ni Abraham. He presents a living illustration na pinaagi kang Abraham. Nga naman, nga si Abraham man? Because for the Jewish people, Abraham was the father of faith. Kung naman pinakatuktok sa pagtuo, daw naman tayo hall of faith. No? Pero si Abraham yun, ang ilahang father of all faith. Kung naamay mo claim that righteousness by works, no? Pwede si Abraham to. Nga naman, nagkinabuhi man siya na matarong. Nagsunod siya sa Ginoo. Pagsulti sa Ginoo na biyain na imong kabtangan adto rito, tanan na gusto sa Ginoo iyahaman ng ginasunod. Pero si Apostol Pablo naghimo siya argument. Unsa ang gisulti? Abraham was not justified by works. Wala siya gipakamatarong sa Dios sa iyahang mga gibuhat. He was justified by faith. Sa iyahang pagtuo. And not just any kind of faith, but faith in a God who works precisely when humans cannot. Kung atong tan-awon unsa may gisaad kang Abraham, magkaroon siya og anak. But take note, he was 100 years old that time. Gidescribe pa gani dira ato nang mabasahan unya as good as dead. Meaning physically impossible. Humanly, I mean impossible. Di na gyud na pwede mahitabo. And Sarah, di gyud siya makaproduce, no? She was barren. O long past sa iyahang childbearing age. Scientifically, imposible. Biologically, impossible. Humanly, hopeless.
100 years old. Di ka kaanak, barren? Imposible. Kung naa may tawo na naay katungod, Lord, wa na gyud ko'y mahimo, sa Abraham na. It was Abraham who was also the right to say, wala na akong magagawa. And it teaches us a very powerful truth that when our human ability ends, God's promise begins. I'm not saying na wala nagapamuhat ang Ginoo. I mean, kung moabot na sa punto sa atuang kinabuhi that we reach our limit, wala na kitay kusog, wala na kitay solution, di na nato kontrolado ang tanan, we realize that ang atong wisdom, ang atong effort, ang atong resources are not enough, then we finally put ourselves, ang atong pagtuo, ug mo-rely kita dira magsugod ang atong pagsalig sa atuang buhi nga Dios. Meaning to say, mga kaigsuunan, kung naganita sa peak, nakaayahay, maayo ang atong kahimtang, sometimes malimtan man nato, no? Ang Ginoo, no? Sometimes yan, magkalimutag pasalamat. Pero kung natay kinahanglan, kusog ta mo ampo, no? Nahitabo sa atua. Mo nang giingon diri, pag mabala na nimo na, wa nagyug kay paadtuan, now masinati na nimo, naa man di ay ang Ginoo. Though sometimes nahimo na natong final resort ang Ginoo, pero dili di ay unta. Umpisa pa lang di ay mutuog, musalig na kita dira kaniya. Nganuman, ang iyang mga promesa wala nagadepende sa atuang abilidad. They depend on His power and His faithfulness. Mo nang kumusulti kita, wala na akong magagawa. Yes, it may be true to us, but it is never true about God. Naay mahimo ang Ginoo. May magagawa ang Dios nganuman. Where our strength stops, His faithfulness continues. Mawadaan naman tag mga rason, mga option sa kinabuhi, pero ang pagkamatinudaanon, pagkamaayo, pagkamahigugmaon sa Dios, magpabilin o magpabilin ka na igsuon. Tulo ka kamatuuran ang atong pagatun-an base sa ato ang passage karon nga buntag. Una, wala na akong magagawa, but God's promise is not limited by our weakness. Yes, tinuod, wa na tay mahimo, pero ang promesa sa Dios dili kana limitado sa atong mga kahuyang, sa atong mga weaknesses sa kinabuhi. Verses 16 to 18, unsay gisulti. You can follow me no sa inyong mga Biblia. Unsay gisulti dira? Verse 16, that is why it depends on faith, in order the promise may rest on grace and be guaranteed. Kung atong tanawon, basahon ako sa Binisaya, busa, ang saad sa Dios gibase sa pagtuo, aron mahimong gasa gikan sa Dios, og masiguro nga kini madawat sa tanang mga kaliwat ni Abraham. Tulo ka butang ang ato makita dira mga kaigsuunan. Una, it depends on faith, nakabase sa pagtuo. And it rests on grace. Grasya kinitanan sa Dios. O, sigurado, garantisado. No? Nga naman, para tanan na mga kaliwat ni Abraham makaangkon niini. Now, notice the flow. It depends on faith. Nakadepende kini sa pagtuo. Dili kini sa unsaman. It doesn't depend on works. Pagtuo, it rests on grace. Kinitanan atong naangkon, grasya, kinitanan sa Dios. Nakakita diri karon, nagasimba, nagadayeg sa Ginoo tungod sa iyang grasya. Not sa atong mga merits. Sigurado kini, garantisado kini. Pag musulti gani kita guaranteed, it means secure, certain, firm, dili probable, dili posible, certain kini mga kaigsuunan. Buta sabot,
if the promise depended sa physical strength ni Abraham, it would have failed. Nga naman. Kas dungag man niyang edad, 100 years old na gani siya. No? Kung nagdepende kini sa iyang moral perfection, kabalo siya kung unsay tama, kabalo siya kung unsay mali, it would come to a point na dili kini secure. Di ba? Niabot sa punto, naging na niya si Sarah, dili, igsuon ra nako na. No? Nako na asawa, igsuon ra. No? Nasipiyat siya. Ato nga time. Kung nagdepende kini sa consistency, it would collapse. Pero asa daw kini nakadepende? Sa iyang pagtuo, sa grasya na gihatag sa Dios. And if we summarize all of those things, grace means God acts because of who He is, not because of who you are. Dili mo ingon ang Ginoo, ako mas palanggaon ako ni si Mr. kani kay mas buutan ni, kani maldito ni, gamay lang akong grasya nimo. No. Character na sa Ginoo, maluluyon, mahigugmaon, matinudaanon sa iyang mga pulong. Dili kini nakabase kung kinsa kita. Pero the moment na receive nato na, mao po nang kita magkinabuhi pod kita na matarong ug angayan sa Dios. That is why si Apostol Pablo, iyag yung gina-exist that salvation is by grace through faith. Balik-balik kon gyud ani iyag sulti nganuman. If it were by law keeping, imong bantayan ang mga gisugo sa Ginoo, ang Mosaic law, katulang ang mga malig-on ang makakwalify niini. Katulang mga disiplinado, mao'y makatuman niining tanan paghimo, ops. Mao ning gisulti, ops, dili ni mao. Mga disiplinado lang. And only the religious elite can do it. But because it is by grace, even na kita na maluyahon, even na kita na naay mga weaknesses, naay mga kahuyang, we can receive it. Madawat nato kini mo nang in verse 17 gipalalom pagyud ni Apostol Pablo, in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. This is not just theology. No? Pag mayon ta, Book of Romans very theologically bugaat yung kayo, sabton lalom kaayo. Pero ginapakita diri na verse kung kinsa ang Dios. He gives life to the dead. Not only physically na namatay ka, gibanhaw ka, it talks about your spiritual separation from God, nagitagaan kag kinabuhing walay katapusan. He creates out of nothing. He speaks and reality obeys. Unsay ang gisulti mahitabo kana. In verse 18, against all hope, Abraham in hope believed. Makita nato diri mga kaigsunan, human hope was gone. Biological hope was gone. Statistical hope, nabasi kung himuon nato ni Sarah, mao ning atong himuon, probability ani buntis ka. Wala na. Nawala kanang tanan. Nganuman, si Abraham wala nakaangkla ang iyang pagtuo sa circumstansya. Wala niya gitanaw kana ang iyang circumstances, pero iyang gi-anchor kini kung kinsa ang Dios na iyang gituuhan o iyang gialagaran. Friends, how do you see God? Kasi pag-ilan ninyo sa Ginoo. Kay the moment na ato ka nang masabta, na ato ka nang i-claim sa kanunay, yes, mutanaw man kita kadali sa atong mga kalisdanan sa kinabuhi, pero at the end of the day, we will say, my God is good. My God is big. My God will be able to help me solve my problems. Mo kana ang gihimo ni Abraham. Igsuon, hinumduman nato, salvation begins and ends with God, not with us. We do not earn His grace. We just simply receive it. Ang promesa sa Diyos, wala man na nagabago. Kung naa kita'y makaluyahon,
nakitay mga kahuyang sa kinabuhi. Kay nga naman, nagadepende kini kay naakitay Dios na matinud-anon, dili kung unsay performance nato. Mo nang nisulti gyud si Apostle Paul, if you go back in Ephesians 2:8-9, di gyud ka makapanghambog. No one diri kanato ang makapanghambog. Kay nga naman, ang kaluwasan gasa dili achievement nato. The same God na naghatag og promesa kang Abraham is the same God na ato ang ginasimba og alagaran karon. Igsuon, kumusta? I know sometimes many of us murag na feel nato na spiritually murag weak naman, murag kapoy, no? Or moyong kita na every time magampo ka murag dry ra man gyud kaayo. Sometimes mabot sa punto na ang atong pagbasa sa pulong sa Ginoo murag kay tungod naanda na nato, murag routine na lang. Pero murag wala may bag-o. Sometimes we feel inconsistent and discouraged. Sometimes musulti na lang gyud tag, Lord, murag dili man ko ing ana kaliguon. Magulang gani ko nagampo na di ko matintal, taod-taod natintal man dayon ko. Igsuon, hinumdumi. Ang imong kaluwasan, wala kini nakabase kung unsa ka kaliguon. It was based sa grasya sa Ginoo. Ang imong kahuyang, ang imong weaknesses, wala ka na nagakancel sa promesa sa Dios. He is the same God. Maybe right now, you are facing a broken relationship. Maybe right now, naaka sa kanabitang bugat kayo, heavy financial problem. Siguro karon na kay struggle sa ministry or family situation. Na murag mo yung kag, Lord, wa na gyud koy mahimo ani, di na gyud ni maayo. Siguro ang mga tao musulti na sa imuha, imposible na wa na gyud nay kasulbaran. Igsuon ang imong pagtuo, faith does not pretend na ang problema nato gamay ra. Faith simply refuses to let the problem have the final word. Na mauna na'y mahimo na mudaog sa atuang kaugalingon. Mutuo kita dira sa Dios, dili tungod kay maayo ta, maalamon ta, kusgan kita. Mutuo kita kay tungod naa kitay Ginoo na matinud-anon og matinumanon sa iyang mga pulong. Sometimes kita na mga magtutuo, we live na naapod kita ay makahadlok. Moabot kita sa punto ni ana. Muingon kita, what if ma-fail na pud ko? What if ang Ginoo mo give up na kanako tungod sa ako ang mga binuhatan? Again, grace gives a clear answer. Ang promesa sa Dios was never built on your performance. Kay kung ang salvation nakadepende dira kanimo, nawala na sa imuha karon. May perpekto na to. But because it is dependent, it depends on grace, it is secure. Yes, you may feel weak, incapable, spiritually dry, emotionally drained. Sige, ingon. Moingon man tag, wa na gyud ko'y mahimo. Wala na ako magagawa. But always remember, ang promesa sa Dios, ang iyang promise, is not limited sa atong mga kaluyahon, sa atong mga kakulangon, sa atong kahuyang. Nagpabilin ka na ang promesa sa Ginoo. Secondly, wala na akong magagawa, but God gives life to what seems hopeless. Gihatagag kinabuhi sa Ginoo ang mga butang na feeling nato wa nagay kasulbaran, hopeless na kaayo. Verse 19, and verses 19 to 21. Unsay gisulti sa pulong sa Ginoo? Abraham ni, he did not weaken in faith. O siya nagluya sa iyang pagtuo when he considered his own body which was as good as dead. Kanang phrase dira nagigamit ni Apostle Paul, as good as dead, it means human impossibility.
Imposible, tawhanon na paglantaw, di na ginamahitabo nga naman. Unsay giingon dira, because that time he was 100 years old. Or when he considered the barrenness of Sarah's womb, di na gid sila maka-anak. Pero take note, unang phrase, wala siya nagluya sa iyahang pagtuo. Makita nato diri mga igsoon, si Abraham man niya gi-ignore ang reality. As good as dead ang iyang lawas, meaning di na kaya. Physically, I'm not capable anymore. Si Sarah, di gyud gikan pa kaniya to, di gyud makaproduce, di gyud mabuntis. Nagtudlo kini kanato mga igsoon that biblical faith is not denial. Sometimes ginapugna nato ang usa ka tawayon na guna-una, tuura gud. Pero kinahanglan dahil sometimes natubangon nato na mauning reality. Mao ni ang atong ginaagihan. Mao nang kinahanglan i-acknowledge siya nato kung unsa ang mga nagakahitabo kanato. Then, tanan na atong mga kalisdanan, tanan nato na makahuyang sa kinabuhi ato ng itugyan. Ayaw pugni, igsoon. Sometimes ato ginapugan, mo share pa lang gani ato ang kaigsuunan sa pagto. Grabe gid, ayaw na. Ay, maka-discourage ra na. Ano lang, pagtuo lang. Have faith, tinuod man na, walay problema ni anak. But we need also to see the reality. Kaya nga naman, if we see the reality, makita nato na kung asa, kaya ni. Nga naman, dili dapat nato i-pretend na ang problema gamay ra. Na magidagko na problema, na magilisod na mga problema. Tinuod ang pagtuo nato looks directly at the impossibility. Pero, padayon ang atong pagsalig sa Dios. Lord, nagyod, last na lang yun na mo ni. Nakaunon. Lord, mao na lang gining kwarta nako, pero musalig ko nimo Ginoo. Wa gani ko nimo gipasagdan kani adto karon pa. Igsuon ko dira kang Kristo, even in verse 20. Nagsulti siya. Still Abraham, no unbelief made him waver concerning the promise of God. Pero unsa daw? He grew strong in his faith and gave glory to God. Kung nagitawag siya father of faith, wala gyud bisan pag-unsay ilabay dira kaniya wa gyud nakapabago na kini promesa ni sa Ginoo mahitabo gyud kini na promesa sa Dios. Ug siya ginahimo niya, mas the more nagligo niyang pagtuo as he, what? Gave glory to God. Verse 21, fully convinced that God was able to do what He had promised. Imposible kanamo Ginoo, pero kanimo way imposible. Musalig ko dira kanimo. Kita sometimes mo ampo ta. Karon pagayta ni ampo. 24 hours pa rin nakalipas, wa man gyud gitubag sa Ginoo akong pag-ampo. Di man siguro tinuod ning promise ni Lord na siya maminaw, mutubag sa akong pag-ampo. Abraham knew God would answer his prayer. Notice carefully kung imong tan-awon kinsa may lig-on or strong sa diri na passage. Dili man si Abraham. Physically, di man yun niya kaya. It was God. Abraham's faith, dili man mo ingon na kaya pala ginako ni 100 pa lang bitaw, pero luya naman gid siya. Wala po siya nagbase sa timing. Wala po siya nagbase sa probability. It was in the power of God. Indeed, mga igsuon, God's power is amazing. Wala lamang niya gifix kita na mga maluyahon, kita na mga mahuyang, pero gihatagan taniyag paglaom, gihatagan niyag kinabuhi ang mga butang na para kanato wa nay pag-asa, pero gitagahan kitag paglaom sa Dios. When we have faith susama ni Abraham, gina-honor nato ang Ginoo ug nagasulti kita, Lord, di nako kaya.
but you are more than able. Igsoon, let's be honest. Some things feel dead. No, pag may ko dead, hopeless. Wa na gay pag-asa. Wa na tayo mahimo. Maybe today or recently man lamang naka sa relationship na kung asan murag cold na ang imong relationship sa laing tao. Maybe naningkamot ka na makigstorya kaniya. Naningkamot ka na mapagsiguli mo, ma-reconcile. Ikaw na lang nag-adjust, no? Pero wa man gyapon pagbago. Igsoon, hinumdumi, wala man gapang lihok ang Ginoo sa mga ideal conditions lamang. He works in lifeless conditions. Ayaw gulata na mahimo ng perpekto ang tanan na basi diri na. Okay na ni diri pa mamuhat ang Ginoo. No? Bisag unsang imong sitwasyon karon gapamuhat ang Ginoo. Inumduman nato. Naghatag siya og kinabuhi. No? Sa sinapupunan ni Sarah. And still, naagyapoy paghimuon ang Ginoo. Maybe, for some of us, pastors, leaders of this church, maybe naatay mga pangandoy sa ato ang bulahaton, pero wala na fulfill. Maybe once you had that vision, ingani, na ang excitement, na ang momentum, pero kay tungod, di man po, wa man gyud nahaom ang tanan. Nagsugod na ang atong discouragement, nanay resistance, nanay fatigue. Sometimes we feel like giving up. But remember this, brothers and sisters in the Lord, sometimes God allows dreams to die in our hands so we will know we only live by His power. Ginatugutan sa Ginoo sometimes sa kaning mga plano nato di ma-accomplish para mo padayon kita og masabta nato na musalig dira sa gahom sa Ginoo. Maybe some of us ang spiritual passion murag dry na kaayo nata sa season that our worship feels dry. Ang atong pagbasa sa pulong sa Ginoo silent, ang atong prayer bugat na kaayo. Maybe you wonder, na may problema na ako, Lord? Igsoon inumdumi, even mature believers walk through dry valleys. Dili man tanan, angat. Na may plateau minsan sa kinabuhi. I remember, when we are in our 5 years, first 5 years na mo sa ministry, first year, grabe, init kayo. Pero pag abot sa 5 years, there's an evaluation, honestly. Bugat ka na ako. Pero nisulti ko sa leadership, kaya mo yun sila yearly, no, na ay, may tag-increase no, sa allowance yung kog ayaw. Siya nga naman, pastor, puragwa man ko'y nahimo. Sa ko murag bugat na yung ato siya isulti. But sometimes, there are moments sa tuwang kinabuhi na murag, try ra gyud, no? Niabot sa punto sa tuang kinabuhi na nagplato kita. But always remember, it is God who will rekindle our spiritual passion. Balik lang dira kaniya, admit ang imong kakulangon, ang Ginoo magapabalik sa imong kainiton. Verse 20, paunsa daw gipag-grew, akong balikan, gipag-grew ni Abraham ang iyang pagtuo by giving glory to God. No? He grew strong in his faith as he gave glory to God. Igsoon, this points us to something greater. Nga naman, ang ultimate good as dead moment, pag may good as dead, wa nagyoy mahimo sa kasaysayan is ang crucifixion ni Jesus. Nga naman, kamatay ni Jesus, pag-roll atong stone, na sealed kini, na bisag di gyud matulak nig isa katawo pertig yung bugata. Pati ang paglaom sa iyang mga disipulo na wala na. Pero unsay gihimo ni Jesus ay sa Ginoo,
mahimo na nabanhaw siya ug padayon na nagkinabuhi kanato. Igsuon, the same resurrection power that overcame the grave is the foundation sa atong paglaom karon. Nganuman, if God can conquer death itself, He can handle what feels dead in your life. Kumusta? Igsuon. Maybe, ang imong paglaom karon, ang imong kaisog, ang imong kalipay, murag, wa na gyud. Listen carefully. Ang imong kahuyang, ang imong weakness, dili na maoy katapusan. It is often where God begins kung kita musalig ug mutuo lamang dira kaniya. Unsa man ang atong mga ginaatubang karon na feeling nato, walay paglaom. Yes, musulti ta, wa na ko'y mahimo ani Lord, pero hinumdumi, kaya sa Ginoo, nahatagag paglaom ang mga butang na feeling nato, imposible. Padayon ta na musalig, musimba sa atong buhi nga Dios. And it will lead me to my last point. Wala na akong magagawa, but God has already done what we could never do. Yes, wa na tayo mahimo, pero nahuman na sa Dios ang butang na di nato kaya himuon. Verses 22 to 25. Verse 22, sige ingon, that is why his faith was counted to him as righteousness. Kaning word na counted is a financial term. Other version, credited. It means something was placed into Abraham's account that did not originate from him. But pasabot mga igsuon, Abraham did not achieve righteousness. He did not develop righteousness. He did not deserve righteousness. Unsay nahitabo? He received it. Gidawat niya kini. Kaya nga naman, ang Ginoo mismo ang nag-declare kang Abraham na matarong siya kay tungod nagsalig siya sa promesa sa Dios. There's an explanation in verse 23. Unsay giyon sa verse 23? The words it was counted to him were not written for his sake alone, but for ours also. Dili lang kini kang Abraham, pero para pod kini kanato. But pasabot mga kaigsunan, kung si Abraham di pa kamatarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo, the same if we will continue to live sa atuang pagtuo, pagsalig dira sa tuang buhi nga Dios. Dili lamang kini ancient story tungod sa pagtuo ni Abraham, ni point kini padulong kanato na mauusab kini ang mahitabo kanato. The principle na nag-justify kay Abraham is the same principle that justifies us. And verse 25, it says, he was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Now, kailangan na itong story ha? Kasi gigamit na illustration ni Apostol Pablo, Abraham. But now, naay shift na nahitabo. Unsa na karon ang shift na nahitabo? Ang focus, gikan kang Abraham, padulong na kay Jesus Christ. Kitsa man gisgutan diri, Jesus Christ ni. He was delivered over to death. Namatay siya para sa itong mga kasalanan. But on the third day, nabanhaw siya. Para unsa daw? For our justification. Para himuon kitang matarong sa ato ang buhi nga Ginoo. Gikan sa pagtuo, nahatagan sila anak to a faith in the crucified and risen Son. The phrase there, he was delivered, that means ang kamatayo ni Kristo, dili ito aksidente.
Dito mo ingon na may pag nagtago-tago nanto si Jesus para di madakpan o di malansang. Ba? Dito aksidente, it was intentional. Unang ginatawag nato substitutionary, no? Substitute. Sa unsa man sa atong mga sala. Siya nahimong substitute para sa atong mga sala. Ano man siya sala? Ours. And the phrase there, and was raised, nakita nato diri na ang pagkabanhaw ni Jesus is God's declaration na ang bayad na dawat na. Gipakamatarong na kita sa Dios. Ang cross, gi-remove na ang ato ang guilt. Ang resurrection, nag-secure na kita matarong atubangan sa Dios. Igsoon, justification means we are counted as righteous. Dili tungod kay perpekto ta, but because Jesus' righteousness is given to us. Ang cross nagpakita nga si Jesus iyang giangkon tanan nato na makasalanan, nakita man unta ang deserving sa punishment, o ang iyang resurrection nagprove kanato na ang atong sala nabayaran na, o ang plano sa Dios nahimo ng successful. You know, kabalo mo sa the greatest wala na moment in history, wala naging pag-asa ba? Kita. Ganun man. There was a moment na kita na mga katawhan stood spiritually bankrupt. Di nato ma-erase ang atong past, di nato ma-undo ang atong rebellion, dili nata makabalik dira sa Dios bisag unsay pagpaningkamot sa mga tao, di nato ma-justify ang atong kaugalingon. Spiritually speaking, we were helpless. Wa na gyud kita mahimo. Dead in sin, condemned under the law, separated from a holy God. Kung ang kaluwasan nagadepende lang kanato, history would end in despair. Why pulos? Oh. Pero unsay nahitabo, God sent His Son. John 3:16. For God so loved the world. Si Jesus mo'y nag-deliver sa atong mga kasalanan para kita ma-justify. Igsuon, balik-balik kung ginako nigsulti. Salvation is not your accomplishment, our accomplishment. It is Christ's finished work. The moment na nisulti si Jesus dito sa cross, it is finished. Gibayaran na niya ang atong kasalanan. Muna akong pag-ampo, dako unta na encouragement kanato. Nadili mangyapon mahimong perpekto ang atong pagkinabuhi diri kinapamantas sa makasasala na kalibutan. But it teaches us, gipasaylo naman ko sa Ginoo. Kung mubalik ko dira kaniya, magpaubos sa akong kaugalingon, moangkon sa kumakasalanan, pasayloon o pasayloon kita sa Dios. Dili kinibuot pasabot, gihatagan na kitag lisensya sa Ginoo na pwede na mo maghimo og mga dautan dira. Kay by grace man no. Gihatagan kitag encouragement to live a life na kung unsay makahatag kay mayaan sa tuang buhi nga Dios. Igsuon, kumusta? Maybe you are carrying shame right now. Ano man? Balik-balik na naman akong sipiat, pastor. Sometimes natin ginatawag na baby sin. No? Kanang gina-baby nato na sin ba? No? Kabalutan na sa lagod, pero kay murag atong ginaampingan. Nahinumduman nimo na naatay mga failures. Ang kahadlok, ginakondem kita. Listen carefully, igsuon. Kung naa nakadira kang Kristo, your guilt has been addressed already. Giwagtang na sa Ginoo, ayaw nag-ipanish ang imong kaugalingon. You do not need to earn back God's favor, kay nahuman na siya.
Walay perpekto, diri ka nato. Maliban na lang kung naagay pangalan, perpekto diri. All of us has weaknesses. Natay mga kaluyahon. Balik, kinahanglan ng tamubalik sa Ginoo. Always remember, the cross was enough. Maybe some of us, naningkamot kita na magkinabuhi ang atong kaluwasan, kinahanglan ma-maintain kini, pinaagi sa atong performance. Kung masipiyat ta, murag nawala na gid akong kaluwasan, baka nasipiyat ko. Pero igsoon, ang imong standing before dira sa Ginoo, wala kini nag-fluctuate with your daily performance. Again, it rests on a finished event na gihimo sa tuang buhi nga Dios. Balik, igsoon dira kaniya. Maybe you feel like you have failed too many times. You think, murag napulaan na gyud ang Ginoo sa kuha ba? Balik-balik na naman, Lord, pasaylo ako. Lord, pasaylo ako. But your salvation was never rooted in your ability to hold on to God. It was rooted in God's decision to hold on to you through our Lord Jesus Christ. Kung muingon kita, wala na akong magagawa, ang cross, nagtubag ka na to, you never could, no? But I have done it for you. Di man gini mo mahimo, pero gihimo na ni Jesus. Igsuon, ang Romans 4, nag-end kini, dili sa kung unsa kakusgan si Abraham, pero sa accomplishment na gihimo ni Jesucristo. Ang atong paglaom, dili kung unsa kita ka-consistent, unsa kita ka-disiplinado, unsa kita ka-very spiritual sa tanang butang, ang atong paglaom is this: Jesus died for our sins, and Jesus rose for our justification. That means, ang verdict sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, kung naa na kita dira kang Kristo, righteous, accepted, forgiven. If you are in Christ, gipakamatarong na ka sa Dios, gidawat kaniya, gipasaylo na kitang tanan sa Ginoo. Again, the gospel is not about what we must do for God. It is about what God has already done for us in Christ. Kung i-share man nato ang maayong balita, isulti igsuon kung unsa nay gihimo ni Jesus sa atuang tagsa-tagsa na kinabuhi. O kung ato nang ma-process, it was just reveal paunsa pod kita mo dayig magkinabuhi na angayan atubangan sa Dios. Wala na akong magagawa. But God, unsa daw to? Gihuman na sa Dios ang mga butang na dili nato kaya himuon. So today, let us say it honestly. Yes, Lord, wala ko'y mahimo. Pero wala na human dira. Ha? Di ta mo endra, wala na gyud ko'y mahimo. Unsa ang ato mga kamatuoran karon? Wala na ako magagawa, pero ang promesa sa Dios nagpabilin ka na. Wala na gyud tay mahimo, pero gihatagan kitag paglaom sa Ginoo sa mga butang na feeling nato imposible na kini. Wala na kitay mahimo, but God has already done things that we could never do, pinaagi kang Jesucristo. And I believe that is enough na makapadayon kita. Let me end with this illustration. I know, balik-balik na siguro na illustration ka na to. Na usa ka bata na kung asa gisugo siya sa iyang amahan, alsahan ng lamisa dira. 9-year-old boy, ginan siya kalsahan ng lamisa dira. Naningkamot ang bata, iyang gitulak, mayo, with all his strength, pirti na niyang paningkamot, gisulayan na niya tanang anggulo. But, ang sinahitabo, he got frustrated. Finally, gikapoy siya. And hapit na muhilak,
Nisulti siya pa. Di man ako kaya, wa na gyud ko'y mahimo ani perting bugata pod ni oy. Huh? Niingon ang papa, nitanaw kaniya ug nangutana, "Nak, gigamit ba nimo tanan nimong kusog?" Si tubag sa bata, "Oo." Sa tubag sa amahan, "Wala." "Ha? Anong wala man?" "Wa man ka nangayog tabang nako." Sometimes we say, "Lord, gihimo na nako ang tanan." Pero igsuon ang akong pangutana, imo bagyong gitugyan tanan sa Ginoo. Buot pasabot kung naa kitay pagsulay, atakihon manggudayon nato. Naay problema unsaon nato ni? Unsay pamaagi niini? What if mamalandong sa ta, Lord? Unsaon ka nako ni? Atagi kog kaalam bi. Unsaon ako pag-overcome kini? Sometimes we miss kung unsa ang kaya buhaton sa Ginoo kanato. Igsuon, si Abraham reached the point na hapit na gyud mahurot ang iyang kusog. Pero unsang gihimo? He leaned on sa promesa sa Dios. Kung musulti kita, wa na kitay mahimo, ang Ginoo makig-istorya kanato musulti, "Anak, that's why I am here." Mao nang naa ako. Kaya ang gusto lang sa Ginoo kanato, muduol kita uban sa tuong pagtuo pagsalig. Mahuman mahurot man ang atong kusog, wa man kitay mahimo pero naay mahimo ang Ginoo. I'm requesting everyone to stand. Manindog ta. My dear Tagsi family, maybe today, I don't know, wala mo nasayod sa inyong gibati karon. But maybe today your heart is heavy. Natay mga kabugaton na ginabitbit karon. Perhaps ang atong kinabuhi is very overwhelming lately. Daghantag mga family responsibilities. Grabe ang pressure sa trabaho. Grabe ang demand. Kung ikaw isa ka estudyante, grabe ang demand sa atong pag-eskwela. If you are involved sa ministry, musulti ta, grabe po commitment. There is a ministry, oy. And many other things you carry every day. Maybe igsuon, you feel spiritually tired, emotionally drained. Siguro niabot na sa punto na disappointed na ka sa imong kaugalingon. Niabot na sa punto na mayon kag burag dili man enough ang akong ginahimo. I pray, don't panic. Ayaw pud ka wad-an, di ta mawad-an og paglaom. Musulti lang ta, "Lord, I can't, but you can." Di man ako kaya, Ginoo, pero nasayod ko na naa kay mahimo. Pwede ba nato? Dunganan ni, atong isulti, 1, 2, 3, go. "Lord, wa na ko'y mahimo, pero nasayod ko na naa kay mahimo." And that kind of faith brings glory to God. Let us pray. Lord, we thank you sa imong pagpahinumdum kanamo. Sometimes, O Lord, we rest on our own strength sa among kaugalingong kaalam kung unsa may kamaayo na pagkatawo. But you've reminded each one of us kinitanan na ay limitation. O kung moabot man ang punto na musulti kami wa na gyud may mahimo, padayon ka magapamuhat ka na mo amahan. Kay ikaw ang Dios na mahigugmaon, matinumanon sa kanunay, and you are forever faithful. You are the same yesterday, today, and forever. Lord, we continue to commit our lives unto you. Tinuod, na kami limitations, na kami weaknesses, pero nagpabilin ang imong mga promesa, tinuod og buhi sa amo ang kinabuhi. Silyuhi kini ng mga pulong sa among kasing-kasing as we live a life full of faith and trust in you alone.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Atong palakpakan na ato ang buhi nga Dios. God bless each one of us. Pwede